Si Maya Reyes ay isang batang babae na puno ng determinasyon. Para matustusan ang kanyang buhay at kumita ng dagdag habang may libreng oras, tumatanggap siya ng trabaho bilang home care provider para sa mga pasyente. Dinala siya ng tadhana sa marangyang mansyon ng mayamang angkan ng mga De Silva sa Maynila. Sa unang tingin pa lamang, nabighani na si Maya sa karangyan, mula sa makintab na marmol na sahig hanggang sa mataas na kisame at sa tahimik na karangyan na bumabalot sa buong lugar. Ang pasyente ni Maya ay si Andres De Silva, ang batang tagapagmana ng angkan. Sa una, sinabihan si Maya na mayroon siyang cerebral palsy. Sa pagkakaroon ng dedikasyon bilang isang caregiver, ipinangako ni Maya sa kanyang sarili na gagawin niya ang kanyang makakaya para kay Andres. Inihanda niya ang kanyang mga gamit medikal, para ikabit ang catheter sa pasyente alinsunod sa protocol. Ngunit nakakagulat, biglang bumangon si Andres. Kahit na ang kanyang mga kilos ay tila matigas at kulang sa koordinasyon, malinaw na hindi siya isang taong may cerebral palsy. Si Maya, kahit naguguluhan, ay sinubukang patahimikin ang pasyente, na sinasabing isa siyang propesyonal na sinanay. Samantala, ang ina ni Andres na si Senyora Isabela, ay nakatayo malapit, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa na sana gumaling ang kanyang anak. Sabik siyang mahawakan ang kanyang anak, kahit isang beses lang pagkatapos ng maraming taon na magkalayo dahil sa kanyang kakaibang karamdaman. Sa sandaling iyon, dumating si Dr. Santos para suriin ang kalagayan ng binata. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan pa rin ni Maya na habulin si Andres na sakang na gumagalaw. Pasuray-suray siyang bumagsak sa isang marangyang sofa, at sa hindi inaasahang sandaling iyon, nagdikit ang kanilang mga labi. Bumalat ang katahimikan. Nagpapanik na lumapit si Senyora Isabela upang alalayan ang kanyang anak. Sa sandaling nakalimutan ang kanyang mahigpit na patakaran, walang sino man ang maaaring humawak kay Andres. Di nagtagal, tumawag ang manager ni Maya, at nagulat siyang malaman na nagkamali siya ng address, o mas tama, nagkamali siya ng impormasyon tungkol sa kanyang pasyente. Sa isang pribadong pag-uusap kay Senyora Isabela, ipinahayag ni Dr. Santos ang isang kahangahangang teorya. Maaaring si Maya ang susi sa paggaling ng misteryosong karamdaman ni Andres. Ibinunyag niya na, pagkatapos ng isang nakakapangilabot na insidente noong kanyang pagkabata, nagkaroon si Andres ng isang matinding allergy tuwing nakikipag-ugnayan siya sa ibang babae. Gayunpaman, ang hindi sinasadyang halik kay Maya ay hindi nagdulot ng anumang negatibong reaksyon. Iminungkahi ni Dr. Santos na kunin si Maya bilang isang espesyal na therapeutic mediator para kay Andres. Nang marinig ang tungkol sa mahirap na sitwasyon ni Maya, ang kanyang ina ay regular na sumasailalim sa dialysis sa San Lorenzo Hospital at nangangailangan ng malaking halaga para sa isang kidney transplant. Agad na sumang-ayon si Senyora Isabela. Babayaran niya ang lahat ng gastusin sa ospital ng ina ni Maya. Palit nito, kailangang manatili si Maya at tulungan si Andres na malampasan ang kanyang karamdaman. Hindi lamang iyon, tatanggap si Maya ng arawang sweldo at papayagan siyang mag-aral kasama si Andres sa Rizal International Academy, isang prestihiyosong paaralan. Ang kontrata na ito ay parang isang life raft para sa buhay ni Maya, kahit na nakaharap ito sa matinding pagtutol mula kay Andres mismo. Upang pilitin ang kanyang anak na sumang-ayon, gumamit si Senyora Isabela ng emosyonal na blackmail, na nagdulot ng pressure. Sa huli, napilitan si Andres na tanggapin ito. Nilagyan niya silang dalawa ng espesyal na smartwatches, na may kakayahang magtala ng tagal ng kontak at distansya sa pagitan nila. Itinakda ang panuntunan, hindi sila maaaring magkalayo ng higit sa 1 metro. Para maging maayos ang kanyang trabaho, humingi ng tawad si Maya kay Andres sa kanyang hindi pagkakaunawaan na may cerebral palsy ito. Malamig na pumasok si Andres sa kanyang pribadong elevator, na nagtulak sa kanya na tumakbo para mapanatili ang takdang distansya. Ipinahayag niya na papatawarin lamang niya siya kung magre-resign siya, ngunit binigyan pa rin siya ng isang pagkakataon na mag-probation sa araw na iyon.
Nang dalhin si Maya sa kanyang silid, binigyan siya ng mayordoma ng isang makapal na folder na naglalaman ng lahat ng gusto at ayaw ng binata at sinabi sa kanya na pormal na siyang papasok sa klase kasama nito ngayong hapon. Sa Rizal International Academy, iniutos agad ni Andres kay Maya na umatras ng 3 hakbang at mahigpit na pinagbawalan siyang lumapit. Ngunit tumunog ang alarma ng kanyang smartwatch, na nagtulak kay Maya na magmadaling lumapit sa binata. Sa loob ng silid-aralan, nagdulot ng pagkamausisa sa lahat ang paglitaw ni Maya. Dahil mayroon lamang isang natitirang upuan, kinailangan niyang umupo sa tabi ni Andres. Hinayla ng isa nilang kaklase na si Marco Gonzalez si Maya sa labas ng hallway. Natatandaan niyang nagtrabaho ito sa panaderya ng kanyang pamilya. Nang tanungin siya ni Marco, ibinahagi ni Maya ang tungkol sa sakit ng kanyang ina at ang dahilan kung bakit siya nagtatrabaho sa bahay ng mga De Silva para makapagbayad sa ospital. Nag-alala si Marco at pinaalalahanan si Maya na mag-ingat dahil kilala si Andres bilang isang kakaibang tao na hindi nagpapahawak sa kahit sino. Umiling si Maya at sinabing tsismis lamang iyon, at kahit na medyo mahirap lapitan si Andres, naniniwala isa siyang mabuting tao. Hating gabi, palihim na pumasok si Maya sa silid ni Andres. Tahimik siyang umupo sa tabi ng kanyang kama, sinusubukang makaipon ng 8 oras na paglapit sa bawat isa ayon sa kontrata. Hindi niya alam na matagal nang gising si Andres, ang kanyang mga mata ay nakabukas ng husto sa dilim. Kinaumagahan, masayang ibinalita ni Maya kay Andres na nakapasa siya sa kanyang panahon ng pagsubok. Naisip ni Andres, na kung nasa maganda siyang kondisyon, maaari niyang ibigay sa kanya ang relo para mas madaling matapos ang kanyang gawain. Ngunit nang marinig si Maya na masiglang nagsasalita mula sa bahay papunta sa paaralan, nagbago ang kanyang isip at hinamon siya, "Pasayahin mo ako, saka ko ibibigay ang relo." Sa loob ng klase, natakot na baka maging sagabal ang kanyang presensya, nagpasya si Maya na lumabas. Para mas maintindihan si Andres, nagdesisyon siyang basahin ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanyang mga gusto. Sa sandaling iyon, lumapit si Bianca Reyes, isang maganda ngunit mayabang na kaklase at binabalaan si Maya na lumayo kay Andres. "Sa akin siya," mariing sinabi ni Bianca. Pagbalik sa klase, nagtatakang tanong ni Maya kay Andres, "Girlfriend mo ba si Bianca?" Agad na lumungkot ang mukha ni Andres. Kinuha niya ang relo, tulad ng isang pain kay Maya. "Gamitin mo ang tiramisu para makuha ang trabaho ngayong araw," dagdag niya. Hinihintay si Bianca sa labas ng hallway, malamig siyang binalaan ni Andres na huwag nang gumawa pa ng gulo kay Maya. Malinaw niyang sinabi na dati ay hindi siya nakikialam sa kanyang mga kaklase, ngunit mula ngayon, hindi niya gustong may sino man ang magkamali na isiping girlfriend niya si Bianca. Sa bakuran ng paaralan, hindi sinasadyang narinig ni Andres ang pag-uusap sa pagitan ni Maya at Marco. Ipinagtapat ni Maya na sinusubukan lamang niyang magtiis kay senyor ito para makakuha ng pera para sa pagpapagamot ng kanyang ina. Hawak ang tiramisu na bigay ni Maya, nalungkot si Andres. Nang marinig niyang masayang ikinukwento ni Maya na nagtrabaho siya sa panaderya na ito at pinuri ang kanyang amo, ama ni Marco, bilang pinakamahusay sa buong mundo, lalong nagtampo si Andres at ibinalik sa kanya ang cake. Pagkauwi sa bahay, galit na isinulat ni Maya sa kanyang diary na tinawag si Andres na demonyo, at sinumpa siyang magkaroon ng bangungot dahil sinayang niya ang pagkain. Hindi niya inaasahan, kinabukasan ay mukhang malungkot si Andres dahil nagkaroon siya ng bangungot noong nakaraang gabi. Lihim na nagtaka si Maya kung bakit kaya nagkatotoo ang kanyang sumpa. Sa paaralan, nagreklamo si Maya kay Marco na nagawa niyang sampain ang senyor ito at ngayoy nakukonsensya siya dahil nagkaroon nga ito ng bangungot. Sa sandaling iyon, lumitaw si Andres at nahuli si Maya na nagsasalita tungkol sa kanya. Galit niyang kinuha ang kanyang relo at nagbanta na sisantehin siya. Dali-daling tumakbo si Maya upang isauli ito, at pinaalalahanan siya ni Andres tungkol sa panuntunan na 1 metro. Malapit na ang pagsusulit,
Binigyan ni Andres si Maya ng maraming libro ng pag-aaral, ngunit may kasamang babala, kung siya ay nakakuha ng pinakamababang marka, hindi na siya magkakaroon ng karapatang umupo sa tabi niya. Gayunpaman, paulit-ulit na binasa ni Maya ngunit wala pa ring maintindihan. Binuksan niya ang kanyang diary, at sa pagkakataong ito ay, isinumpa, ang senyor ito demonyo na makakuha ng 0. Kinaumagahan, lubog pa rin si Maya sa kanyang mga libro, antok na nakalimutan niya ang distansya at sumandal sa likod ni Andres na nakaupo sa harap niya. Nakita ni Bianca ang eksena at nagliyab sa selos. Kinausap niya si Maya at iginiit na si Andres ay tiyak na ginayuman ni Maya kaya pinapayagan niya itong lumapit. Nang hindi sinasadyang nasambit ni Maya ang sumpa niya kay Andres, tinutukoy ang allergy nito. Galit na kinulong ni Bianca si Maya sa silid ng piano. Sa sandaling iyon, hinayla ng mga kaklase si Bianca sa silid ng pagsusulit. Sa kabilang banda, nang hindi nakita ni Andres si Maya na pumapasok sa kanyang pagsusulit, nag-alala siyang hanapin siya. Natagpuan niya si Maya na walang malay sa silid ng piano, natulog siya dahil nagpuyat siya sa pag-aaral. Nag-alala siya at dinala siya sa klinika ng paaralan. Nagising si Maya at nagmadaling pumunta sa kanyang pagsusulit, ngunit huli na ang lahat. Humingi ng tawad si Bianca kay Maya, sinasabing hindi niya nakontrol ang kanyang galit, ngunit sinisi pa rin si Maya sa pagsusumpa kay Andres na magkaroon ng karamdaman. Lumitaw si Andres at nagtanong kung bakit may kinalaman si Bianca sa kanyang sakit. Sinubukan siyang hilahin ni Bianca upang ipaliwanag, nang hindi alam na ang pagkilos na iyon ay magdudulot ng banayad na allergy kay Andres. Mabilis na kinuha ni Maya ang alcohol at band-aid na lagi niyang dala, dahan-daang pinunasan ang sugat ni Andres, at sinabing palagi siyang naghahanda kung sakaling hindi sinasadya na mahawakan nito ang ibang tao. Pagkauwi sa bahay, patuloy na nahirapan si Maya sa pag-aaral. Nakita ni Senyora Isabela na nahihirapan siya sa pag-aaral, kaya dinalhan niya ito ng masustansyang sabaw. Labis na naantig si Maya, dahil mula noong nagkasakit ang kanyang ina, matagal na siyang hindi ipinagluluto. Nakiramay si Senyora Isabela sa kalungkutan ni Maya, at ibinahagi na hindi rin niya mahawakan ang kanyang anak ng higit sa 10 taon. Dahil naantig sa kanyang damdamin, nagdesisyon si Maya na pagalingin si Andres. Naalala niya ang sinabi ni Dr. Santos tungkol sa direktang pagkontak. Sa kanyang imahinasyon, tumalon si Maya at bahagyang pinalo ang ulo ng senyor ito, ngunit iyon ay isang panandaliang pag-iisip lamang. Habang dumadaan sa bulletin board, narinig ni Maya ang mga kaklase na pinag-uusapan na umalis si Andres para hanapin siya, na naging dahilan upang mawala ang kanyang unang ranggo kay Bianca. Nauutal na humingi ng tawad si Maya sa senyor ito, ngunit hindi siya sinisi ni Andres. Sa opisina ng guro, pinagalitan ng guro ang 3 estudyante na lumiban sa pagsusulit. Natuwa si Marco dahil sa unang pagkakataon ay may pagkakatulad siya sa matalinong si Andres, parehong walang marka. Anako ni Maya ang responsibilidad at nakiusap sa kanyang guro na huwag parusahan ang dalawa niyang kaibigan. Biglang dumating si Bianca upang ipaliwanag na si Andres at Marco ay nagligtas kay Maya kaya't huli na sila para sa pagsusulit. Pumayag ang guro na kumuha silang 3 ng muling pagsusulit sa susunod na linggo. Sa klase, hindi pa rin maintindihan ni Maya ang kanyang binabasa. Nadama niya na hindi makatarungan na kailangan lamang matulog ng senyor ito para makuha ang pinakamataas na marka. Nakita ito ni Andres at sinabing ibigay ang kanyang libro, sa kanya binilugan ang mahalagang impormasyon na maaaring lumabas sa pagsusulit. Dahil marami pa ring bahagi na hindi niya naiintindihan, patuloy na, ginulo, ni Maya ang senyor ito. Sa pagkakataong ito, naghanda siya ng isang mock test na kapareho ng aktwal na pagsubok para magsanay siya. Sa kabilang banda, pinuntahan ni Bianca si Marco sa pastry shop. Binigyan niya ito ng mga materyales sa pag-aaral, na may kondisyon na kailangan niyang maging mas mahusay kay Maya. Kung mabaygo si Marco, hindi na siya kakausapin ni Bianca. Sa library,
Narinig ni Andres si Maya na nagrereklamo dahil hindi niya naiintindihan ang kanilang leksyon. Lumapit siya at matiyag ang ipinaliwanag sa kanya. Naaalala ang bilin ni Dr. Santos tungkol sa direktang pagkontak, balak sanang subukang hawakan ni Maya ang kamay ng senyor ito. Mag-focus ka sa pagsusulit, paalala ni Andres. Kung mayroon ka pang hindi naiintindihan, magtanong ka. Nang makita niyang dumating si Marco, dali-daling tumakbo si Maya para batiin ito, na bahagyang nagpabago sa mood ni Andres. Ibinahagi ni Maya ang mock test sa kanyang matalik na kaibigan at nagtanong kay Marco kung paano niya mahahawakan ng natural ang isang lalaki. Gusto mo, si Andres? Tanong ni Marco. Iminungkahi niya ang isang mapangahas na plano, samantalahin ni Maya kapag mahimbing na natutulog ang senyor ito at palihim na, hawakan, ito. Paglabas, hindi nakita ni Maya si Andres. Nag-alala siyang tumakbo papunta sa rooftop para hanapin ito. Ngunit nagpakita si Andres ng isang malamig at malayo na ugali, na mas lalong nagpagulo sa kanya, dahil hindi niya maintindihan ang iniisip ng mga lalaki. Habang kumakain kasama si Marco, patuloy na nagrereklamo si Maya na hindi pa rin niya malapitan ang senyor ito. Nagkaroon si Marco ng bagong ideya, magtago si Maya ng ilang maliliit na papel sa kanyang palad, saka magpanggap na nakakita ng papel sa buhok ni Andres at iabot ang kanyang kamay para kunin ito. Upang magsanay, nagpanggap si Marco bilang Maya at ipinraktis niya ang pagkuha ng papel sa buhok nito. Hindi sinasadya, napadaan si Andres at nakita ang malapit na eksena, kaya't galit siyang umalis. Sa hapunan sa mansyon ng mga De Silva, ang biglaang pagbabalik ng ama ni Andres na si Don Ricardo, ay nagdulot ng tensyon. Naisip ni Maya na si Andres ay malamig at nakakatakot na katulad ng kanyang ama. Nang makita ang senyor ito na nagbabasa ng libro sa labas ng hardin, nagdesisyon si Maya na palihim na ipatupad ang plano ni Marco. Gayunpaman, bago pa man siya kumilos ay nahuli na siya ni Andres. Galit ka ba sa akin dahil narinig mo si Marco na sinasabing gusto kita? Tanong ni Maya. Dali-dali niyang ipinaliwanag na gusto lamang niyang pagalingin siya, ngunit hindi niya maaaring sabihin ang totoong kalagayan ni Andres. Kung nag-aalala ka, ipapaliwanag ko kay Marco. Sa madaling salita, hinawakan ni Maya si Andres sa kamay. Nagulat siya nang mapagtanto na ang direktang pagkontak sa kanya ay hindi kasing hirap ng kanyang inaakala. Sa araw ng muling pagsusulit, nagulat si Maya nang malaman na ang mga tanong sa pagsusulit ay katulad ng sa mock test na inihanda ni Andres para sa kanya. Sa labas ng hallway, nakita ni Andres si Maya na sinusubukang magtago ng mga maliliit na papel sa kanyang ulo. Ngumisi ito, sinasabing alam na nito na plano ito ni Marco para sa kanya. Sa kabilang banda, pinuntahan ni Marco si Bianca at taos-pusong humingi ng tawad dahil hindi niya maaaring tradorin si Maya para makakuha ng mas mataas na marka. Nang marinig na gumawa ng mock test si Andres para kay Maya, lalong nagselos si Bianca. Para batiin si Maya sa pagpasa sa pagsusulit, naghanda si Senyora Isabela ng isang nakakagulat na regalo para sa kanya, isang bagong tablet. Higit sa lahat, kinuha pa niya ang larawan ni Maya at Andres at ginawa itong wallpaper. Sa paaralan, nagdesisyon si Maya na tapusin ang bagong misyon, hawakan si Andres sa loob ng 1 minuto. Alam ni Andres ang kanyang layunin, kaya't pinanatili niya ang kanyang distansya. Sa kalagitnaan ng klase, tumakbo palabas si Andres para sumagot sa kanyang telepono. Sumunod si Maya at narinig niyang palihim itinatago ni Andres sa kanyang mga magulang ang isang bagay. Tinanong niya kung bakit niya itinatago ang lahat sa kanyang sarili. Malinaw na hindi siya masaya ngunit patuloy pa rin siyang nagpapanggap na ayos lang. Naisip ni Maya kung paano niya babaguhin ang mood ng senyor ito. Kinuha niya ang laruan na Crocodile Dentist, at niyaya si Andres na maglaro kung sino ang makakagat. Hindi siya pinansin nito, kaya't naglaro na lamang si Maya ng mag-isa. Hindi inaasahan, sinubukan ni Andres na pindutin ang ngipin ng buwaya, at sa sandaling iyon, hindi sinasadyang hinawakan ng kanyang kamay ang kamay ni Maya na may hawak ng laruan.
Sa pagkakataong ito, hindi niya agad inalis ang kanyang kamay, ngunit pinanatili na lamang ito, tinulungan siyang tapusin ang kanyang 1 minuto na misyon. Sa klase, hindi sinasadya ni Marco na nahulog ang tablet ni Maya. Umilo ang screen, na nagpapakita ng wallpaper na larawan ni Maya at Andres na magkasama. Nagtipon-tipon ang mga kaklase para tumingin, at nagbulungan. Agad na kumalat sa buong paaralan ang tsismis na sina Maya at Andres ay nagsasama. Dali-daling humingi ng tawad si Marco dahil nakagulo sa kanyang matalik na kaibigan. Hindi siya sinisi ni Maya, ngunit nag-alala siya tungkol sa magiging reaksyon ni Andres. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Senyora Isabela na may magandang balita, nakahanap na sila ng katugmang bato para sa kanyang ina. Bilang kabayaran, masayang iniulat ni Maya na nakumpleto niya ang kanyang misyon na 1 minuto ng kontak sa senyor ito. Pagpasok ni Andres sa silid-aralan, narinig niya ang kanyang mga kaibigan na pinag-uusapan ang kanyang relasyon kay Maya. Sa harap ng lahat, malamig niyang sinabi, "Hindi ko maaaring ligawan si Maya." Si Bianca, na nakatayo malapit, ay agad na nagdagdag ng gatong sa apoy, na sinasabing sinadya ni Maya na i-Photoshop ang kanyang sarili sa larawan kasama si Andres. Dahil hindi man lang siya nag-abala na magpaliwanag, nasaktan si Maya, at dali-daling umalis. Pagka-uwi, mahinang humingi ng tawad si Maya sa senyor ito dahil hindi pa niya napapalitan ang wallpaper ng kanyang tablet. Malamig na paalala ni Andres, "Isa ka lamang empleyado ng aking pamilya, at hindi ka karapat-dapat na magdulot ng dagdag na abala sa akin." Sa paaralan, nang makita niya si Maya, nag-alala si Marco sa kanyang matalik na kaibigan. Ngunit tila nag-aalala lamang si Maya sa kung ano ang nararamdaman ni Andres. Napabuntong hininga si Marco at nakiramay, sinasabing sa tuwing may nangyayari, palagi niyang naiisip si Bianca. Inamin niyang matagal na siyang may gusto kay Bianca. Nakita ni Bianca si Maya na malungkot na nakaupo mag-isa, kaya lumapit siya at nagdeklara na sasamantalahin niya ang pagkakataong ito upang ligawan si Andres. Dali-daling tumakbo si Maya para pigilan siya. Sa kasamaang palad, natapon ni Bianca ang 1 tasang mainit na tsaa, at tumalsik ang tsaa sa kamay ni Maya, na nagdulot ng pagkasunog. Nang makita ito ni Andres, agad niyang hinayla si Maya papasok sa silid-aralan sa gitna ng pagkabigla ng lahat. Binuksan niya ang drawer ni Maya at kinuha ang pamahid na lagi niyang dala, at dahan-daang ipinahid ito sa kanyang sugat. Hindi niya inaasahan, na nasaksihan pala ng kanyang mga kaklase ang malapit at mapagmahal na eksenang ito. Nang hamupa ang kanyang galit, nagsimulang makipagtulungan si Andres kay Maya upang gumaling. Sa pagtatapos ng 1 minuto ng kinakailangang kontak, bigla niyang binitiwan ang kanyang kamay, ngunit ang aksyon na iyon ay hindi sinasadyang nagtulak kay Maya na mahulog sa kanyang mga bisig. Hindi sinasadyang nakita ito ni Senyora Isabela, at nakaramdam siya ng labis na kasiyahan. Agad niyang iminungkahi na dagdagan ang oras ng kontak sa 10 minuto. Habang dumadaan sa bulletin board para sa pagpili ng mga kasapi para sa drama club ng paaralan, nagkaroon ng ideya si Maya. Ito ay isang magandang pagkakataon upang madagdagan ang oras ng pakikipag-ugnayan kay Andres ng natural. Gusto niyang makipagkumpitensya para sa papel ng pangunahing babaeng karakter, ngunit nagpakita si Andres na walang interes sa papel ng pangunahing lalaking karakter. Gayunpaman, palihim siyang nakikinig tungkol sa magiging papel ni Maya. Ipinahayag ni Marco na sina Bianca at siya ang napili na maging pangunahing karakter, habang si Maya ay itinalaga lamang upang maghanda ng mga props. Sa silid ng props, umupo si Maya at nagreklamo tungkol sa kanyang kapalaran na hindi maging pangunahing karakter, at kusang gumuhit sa backdrop. Pumasok si Andres, at sinabing pangit ang kanyang pagguhit, saka kinuha ang brush at tinulungan siya. Habang nagpipinta, hindi sinasadyang dumampi ang kanyang kamay sa kamay ni Maya. Samantala, sa gym, nakatitig si Marco kay Bianca habang nagsasayaw ito, ang kanyang puso ay tumitibok.
Ikinwento niya kay Bianca na pinakiusapan niya si Andres na dalhin ang props kay Maya para makarating siya kaagad doon upang makapag-practice kasama ito. Nang marinig ito, galit na umalis si Bianca para hanapin si Andres. Sa silid ng props, tapos na si Maya sa kanyang pagpipinta. Tumayo siya, ngunit hindi sinasadyang nadulas. Bilang isang reflex, hinawakan ni Maya ang kwelyo ni Andres, na naging dahilan upang mawala siya sa balanse at mapalapit sa kanya. Bilang resulta, nabahira ng pintura ang drawing, ngunit hindi nagalit si Andres, sa halip ay ngumiti pa ito. Niloko niya si Maya na hawakan ang kanyang ilong, para madumihan ng pintura ang mukha nito. Sa pagkaalam niyang nalinlang siya, naghiganti si Maya sa pamamagitan ng pagpapahid ng pintura sa mukha ni Andres. Naghabulan silang dalawa habang nagtatawanan, at pinagsabihan siya ni Andres na humingi ng tawad sa kanya. Sa sandaling iyon, pumasok si Bianca, at nang makita ang masayang eksena, nawalan siya ng kontrol. Mabilis na umiwas si Andres, na naging dahilan upang matapilok si Bianca. Dahil hindi makalakad si Bianca sa loob ng ilang araw, kinailangan ng drama club na maghanap ng bagong babaeng pangunahing karakter. Naalala ni Marco na napakahusay ng audition ni Maya bilang Cinderella, kaya't iminungkahi niyang palitan siya ni Bianca. Nagboluntaryo si Marco na turuan si Maya ng sayaw ng pangunahing karakter. Nang makita silang magkasamang nagpa-practice, hindi mapakali si Andres at hindi na makapag-focus sa kanyang pagbabasa. Umuwi siya, at hinayla siya ng relo para sumunod si Maya sa kanya. Nakita niyang nagagalak ito na gawin siyang pangunahing karakter, lalong nagalit si Andres. Sa silid-aklatan sa bahay, matagal nang naghihintay si Andres na pumunta si Maya para magpagamot, gawin ang 10 minutong misyon ng pakikipag-ugnayan. Lumalabas na nagpa-practice siya ng sayaw sa tabi ng swimming pool. Palihim siyang tinitingnan ni Andres habang nahihirapan siyang gawin ang kanyang mga sayaw. Nang paalalahanan siya tungkol sa misyon, dali-daling lumapit si Maya. Ngunit sa pagkakataong ito, gusto ni Andres na, 1 bato 2 ibon, tuturuan niya itong sumayaw sa loob ng 10 minutong paglapit. Kahit na patuloy siyang tinatapakan ni Maya, nagtiyaga pa rin si Andres ng kakaiba. Natuklasan niyang hindi alam ni Maya kung alin ang kaliwa at kanan. Tapakan mo na lang ako, sabi ni Andres, at marahang ginabayan ang kanyang mga hakbang. Nasaksihan ang matamis na eksena, nasiyahan si Senyora Isabela para sa kanyang anak at mabilis na kinuha ang kanyang telepono upang makuhaan ng larawan ang magandang alaala. Kinaumagahan, taos-pusong nagpasalamat si Maya kay Andres dahil sa matiyag ang pagtuturo sa kanya kung paano sumayaw. Ipinahayag niya ang kanyang pag-asa na manunood siya sa kanyang pagtatanghal. Ipinakita ni Andres na walang siyang interes, na bahagyang nagpalungkot kay Maya. Gayunpaman, sa araw ng pagtatanghal, naroon na siya sa auditorium ng napakaaga. Sa backstage, nangyari ang isang insidente, hindi mahanap ni Marco ang kanyang kasuotan ng prinsipe. Sa segment ng klase, kinailangang mag-isang umakyat si Maya sa entablado bilang Cinderella. Nakatayo roon ang magandang Cinderella. Naghihintay ngunit hindi pa rin lumalabas ang kanyang prinsipe. Narinig ang mga estudyante sa ibaba na nagsasabing hindi karapat-dapat si Maya para sa prinsipe, hindi na napigilan pa ni Andres. Nagdesisyon siyang umakyat sa entablado. Sa ilalim ng maliliwanag na ilaw ng entablado, lumitaw siya tulad ng isang totoong prinsipe, at lumapit sa kanyang naguguluhang Cinderella. Pinagsama nila ang kanilang mga kamay, at sumabay sa maayos at ritmo na pagsayaw. Sa wakas, naghintay si Maya para sa kanyang prinsipe. Dahil nalaman niyang si Andres ang pumalit kay Marco, lumapit si Bianca na may saklay para konfrontahin siya. Muli, sinabi ni Andres, na huwag siyang hawakan basta-basta. Halos mamatay na sa sama ng loob si Bianca, hindi matanggap. Na hinahayaan siya ng isang Cinderella, tulad ni Maya na hawakan siya, samantalang siya ay hindi niya mahawakan. Lumapit si Marco at mahinahong hinatid si Bianca sa silid klinika.
Matyaga siyang nakinig habang ipinapahayag niya ang kanyang galit, at maingat na binalutan ang kanyang sugat. Ang pag-ibig ay naghihiwalay sa gusto o hindi gusto, Bianca, sabi ni Marco, hindi mahalaga kung sino ang mas mahusay. Maaaring hindi kasing perpekto ni Maya, ngunit siya ang espesyal sa mga mata ni Andres. Sa tindahan ng tinapay, tinanong ni Bianca kay Marco, anong gagawin ko kung ang taong gusto ko ay hindi ako gusto? Nag-isip si Marco sandali, palihim kong susundan ang taong iyon, aalalahanan ang bawat ekspresyon, bawat emosyon niya. Matatakot ako na masaktan ang taong iyon, kaya't susubukan kong gawin ang rainbow cake na gustong-gusto niyang kainin. Nang makita si Bianca na mukhang hindi komportable, mabilis na sinabi ni Marco, hindi ko hinihiling na gumanti ka. Dahil ang pag-ibig ay talagang hindi patas. Naantig si Bianca sa katapatan ni Marco, ngunit hindi pa rin siya makapagbigay ng kasagutan. Sa almusal sa mansyon ng mga De Silva kinabukasan, ipinakita ni Senyora Isabela ang kanyang labis na kasiyahan nang maalala niya ang matagumpay na pagganap ng 2 anak. Dali-daling nagpaliwanag si Andres, at sinabing tinulungan niya si Maya dahil ayaw niyang sirain ang pagtatanghal ng klase. Dahil mukhang hindi siya masaya, dali-dali ring nagpaliwanag si Maya at sinabing sila ni Andres ay magkaibigan lamang, higit pa, talagang gusto niyang pagalingin si Andres. Bukod doon, wala siyang ibang iniisip. Sa pagpasok sa silid ni Andres nang wala siya roon, hindi sinasadyang nakita ni Maya ang kanyang diary na nakalimutang naiwan. Binuksan niya ang ilang pahina at hindi napigil ang matawa sa mga nakakatawang sumpa na isinulat niya tungkol sa lalaking demonyo na ito. Sa susunod na pahina, nakita niya ang nakasulat na maliit na kahilingan, ang pumunta para magkampang sa labas. Sa kabilang banda, sinabi ni Maya sa kanyang sarili na kailangan niyang alisin ang mga hindi makatotohanang mga iniisip, ang mga hindi nararapat na damdamin. Alam niyang si Andres ay may engagement na sa anak ng mayamang pamilya ng mga Hizon. Sa sandaling iyon, tumawag si Marco at hiniling na tulungan siya sa panaderya. Nagtaka si Maya, dahil kadalasan ay isinasaayos na ni Marco ang mga pastry ng maaga sa gabi. Nang makita ang pulang mukha at nabubulol na mga salita ni Marco sa telepono, nahulaan niya na mayroong bagay na itinatago niya sa kanya. Sa ibang lugar, nakatayo si Andres sa balkonahe ng kanyang mansyon at ginamit ang kanyang binocular upang tumingin sa panaderya. Nakita niyang masayang naglalaro at nakikipagtawanan si Maya kay Marco. Sumiklab ang isang hindi komportableng pakiramdam sa kanyang puso paninibugho. Bigla siyang naglaway para sa kakatwang cupcake. Dahil sa sunod-sunod na tanong ni Maya, napilitan sa huli si Marco na umamin, pumayag si Bianca na bigyan siya ng pagkakataon na maghintay, naligawan siya. Habang nag-uusap sila, pumasok si Andres sa tindahan ng tinapay, hawak ang diary ni Maya na kanyang hiniram. Iniabot niya ang kwaderno, gawan mo ako ng masarap na cupcake, kapalit ng diary na ito. Sa marangyang sasakyan na bumabagtas sa mga lansangan ng Maynila, nag-uulat si Mayor Domo kay Senyora Isabela. Napangiti siya, alam na ang kanyang anak ay nahulog na talaga kay Maya. Ang paraan kung paano sinasadya ni Andres na asarin, at kunin ang atensyon niya ay ang malungkot na ekspresyon ng isang binata kapag gusto niya ang isang babae. Ginawa ni Maya ang masarap na cupcake ngunit hindi niya nakita si Andres. Hindi inaasahan, lumitaw siya mula sa likuran, bahagyang hinayla ang kanyang kamay, na naging dahilan upang mawalan ng balanse si Maya at hindi sinasadyang damaykit sa kanyang matigas na dibdib. Napakalapit nila sa isa't isa kaya naririnig niya ang malakas at masiglang tibok ng puso ng kanyang demonyo. Paumanhin sa pagbabasa ng palihim ng iyong diary, mahinang sabi ni Andres, na medyo nahihiya. Bilang kabayaran, dadalhin kita sa isang camping. Gumawa ng dahilan si Andres na biglaang nagkasakit si Mayor Domo para makapaglaro silang dalawa ni Maya. Nang makita ang mahinang babae na nahihirapan sa kanyang seatbelt, bumantong hininga siya at dahan-daang lumapit, inayos ang seatbelt.
Ang hindi inaasahang malapit na sandali ay nagpula sa pisngi ni Maya. Habang nasa daan, biglang nakaramdam ng matinding sakit si Maya sa kanyang tiyan. Hinala niya na ito ay dahil kumain siya ng napakaraming cake sa tindahan ni Marco kanina. Nag-alala si Andres, at hindi na maipagpatuloy ang kanilang paglalakbay, kaya kinailangan niyang dalhin siya sa isang kalapit na hotel, Palmcrest Hotel, para makapagpahinga. Pagdating sa kwarto, ibinalita ni Andres, ang sabi ng hotel, ito na lang ang natitirang kwarto. Hindi na nag-isip si Maya ng malalim, at mapagpakumbabang humingi ng dagdag na kumot at unan, balak na matulog sa sopa sa loob ng silid. Pagbalik niya, biglang hinawakan ni Andres ang kanyang kamay at idinikit ang isang kulang patch, kahit na hindi siya nilalagnat, masakit lamang ang kanyang tiyan, sa kanyang noo. Ang biglaang pagpapakita ng pag-aalala ay nagpatibok sa puso ni Maya. Sa kalagitnaan ng gabi, hindi mapakali si Maya dahil medyo matigas ang sopa at hindi siya sanay sa lugar. Naistorbo niya si Andres. Kumunat ang kanyang noo, at sinabing mula sa kama, dito ka na matulog, huwag ka nang gumawa ng ingay. Nag-alangan si Maya, ngunit sa huli ay pumayag din. Iginulong niya ang sarili sa kumot na parang isang maliit na uod, at mahinang nangakong hindi niya hahawakan ang senyor ito. Hindi inaasahan, nagkaroon ng sleepwalking problem si Maya. Sa kanyang antok, automatiko siyang bumangon, naglakad ng ilang beses sa silid at saka, umakyat sa kama, walang kamalay-malay na yamakap kay Andres at masarap na natulog. Ang malambot na init at ang banayad na amoy mula sa batang babae ay nagpatulog kay Andres. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang maliit na babae na nakasuot ng pulang damit, na buong tapang na nagligtas sa kanya mula sa dilim noong unang panahon. Sa madaling araw, nagising si Andres at nakita si Maya na mahigpit pa ring nakayakap sa kanya, na natutulog na parang isang bata. Bahagya siyang ngumiti. Sa sandaling iyon, bumukas din ang mga mata ni Maya. Nang mapagtanto ang kasalukuyang sitwasyon, nagulat siya at bumulong ng isang maliit na sigaw, dali-daling humingi ng tawad at tumakbo papunta sa banyo. Ang kanyang mukha ay kasing pula ng isang hinog na kamatis. Sa kabilang banda, sa mansyon ng mga De Silva, nakatanggap si Senyora Isabela ng ulat mula sa kanyang mga tauhan, na nagpapatunay na palaging palihim na nagpapahanap si Andres tungkol sa isang misteryosong batang babae sa loob ng maraming taon. Naalala ni Mayor Domo na sinabi ng kanyang senyor ito na mayroong isang taong sumagip sa kanya mula sa nakakatakot na kidnapping. Ngunit nang matagpuan ng kanyang pamilya si Andres, nag-iisa na lamang siya. Kahit na si Dr. Santos ay nagsabing na maaaring ang batang babae ay isang guni-guni na ginawa ni Andres sa kanyang desperasyon at matinding takot. Sa wakas, nakarating sila sa planong Dalampasigan Seaside Beach Resort. Masayang tumulong si Maya kay Andres sa pagtatayo ng kanilang tent. Habang nagpupumilit, nagkadikit ang kanilang mga kamay. Dali-daling binawi ni Maya ang kanyang kamay, at pulang-pula ang mukha, nahihiyang tumakbo pabalik sa kanyang tent. Sa pagbukas sa kanyang bagahe, napagtanto ni Maya na nakalimutan niyang dalhin ang kanyang kutsan sa bahay. Napilitan siyang umamin sa senyor ito. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nakaisip siya ng isang ideya, gumuhit gamit ang chalk ng isang pulang linya na naghahati sa espasyo sa loob ng tent. Ito ang hangganan. Mariin niyang sinabi, nangangako akong hindi ko kailanman hahawakan o tatawid ang linya na ito. Nagkibit balikat lamang si Andres, na walang ipinakitang emosyon. Naglalakad sa asul na dalampasigan, mabilis na nahuli ni Andres ang isang maliit na alimango na gumagapang. Nang marinig si Maya na tumawa dahil itinulad niya ang alimasag sa kanya dahil mayabang siyang tumahak, nagkunwari si Andres na galit at hinabol siya sa dalampasigan para turuan siya ng leksyon. Ang kanilang masayang tawanan ay umalingaw-ngaw sa sulok ng langit. Nang makita si Maya na naglalakad sa magaspang at madulas na mga bato, tahimik na hinawakan ni Andres ang kanyang kamay, na naging kanyang matibay na suporta. Nakatayo sa harap ng malawak na karagatan, at nagpahayag ng hiling sa hampas ng alon, lihim na nanalangin si Maya na sana gumaling si Andres sa kanyang kakaibang karamdaman.
Nang makita si Maya na nahihirapang kumuha ng mga larawan para sa alaala, nagboluntaryo agad si Andres na maging kanyang personal na fotograpo. Sa kanyang pagliko, gusto lamang ni Andres na kumuha ng larawan mula sa likod. Ngunit, nang itinaas ni Maya ang kanyang telepono, bumaling siya at ngumiti, handang ipakita ang kanyang mukha sa kanilang unang larawan na magkasama. Sa malayo, biglang nakita ni Maya si Bianca na natataranta na naglalakad papunta sa dagat. Iniisip na may problema ang kanyang kaklase at nagbabalak na gumawa ng hindi maganda, gulat na tumakbo si Maya at dali-daling hinayla si Bianca. Habang nag-aagawan, hindi sinasadyang itinulak ni Maya si Bianca sa mababaw na tubig. Hindi niya inaasahan, naglalakad lang si Bianca para magpahangin. Basang-basa ang damit ni Bianca. Nahihiya si Maya, at mabilis na tinawagan ang kanyang matalik na kaibigan na si Marco para humingi ng tulong. Tulad ng inaasahan, makalipas lamang ang ilang sandali, mabilis na dumating si Marco sakay ng kanyang sasakyan, na may dalang maraming personal na gamit malinaw na mayroon siyang nakahandang pagkakataon para mapalapit kay Bianca. Maingat na hinayla ni Maya si Andres sa ibang lugar, na nag-iwan ng pribadong espasyo para sa dalawang magkaibigan. Sa gabi, ipinakita ni Marco ang kanyang talento sa pag-ihaw ng barbecue sa dalampasigan. Nang makita si Maya na mag-aalok kay Bianca ng isang kebab ng inihaw na prutas, pinigilan siya ni Marco. Si Bianca ay hindi mahilig magmeryenda, siya ay umiinom lamang ng tsaa. Nang marinig ito ni Andres, sa unang pagkakataon ay nagsimula talaga siyang mausisa tungkol sa maliliit na gusto ni Maya. Maya-maya pa, humawak si Bianca sa kanyang tiyan, kumunat ang kanyang mukha, at tumakbo papunta sa kalapit na banyo. Nahihiya si Marco, at humingi kay Maya na iabot sa kanya ang isang packet ng sanitary napkins para kay Bianca. Nakita ko dati ang nakasulat na menstrual cycle sa kanyang pencil case kaya naghanda na ako nang pumunta ako rito, paliwanag ni Marco, na medyo namumula ang mukha. Nakikipag-usap ng pribado kay Marco sa paligid ng apoy sa kampo. Nag-aalangan si Andres na magtanong, ano ang dapat gawin para sa taong gusto mo? Yumuko siya, at bahagyang tumango, at umamin na mayroon siyang damdamin para kay Maya. Tinapak ni Marco ang kanyang mayaman na kaibigan, ang pag-ibig ay walang formula, walang dapat, o hindi dapat. Kapag talagang gusto mo ang isang tao, hindi mo mapipigilan ang pagnanais na mag-alala, na tratuhin ang taong iyon ng maayos. Sa kabilang banda, ipinapahayag ni Maya ang kanyang paghanga kay Bianca. Napakaswerte mo dahil mayroon kang isang tao na nag-aalala sa iyo hanggang sa bawat maliit na detalye tulad ni Marco. Nang marinig ito, isang mainit at hindi maipaliwanag na pakiramdam ang kumalat sa loob ng puso ni Bianca. Talagang naantig siya sa katapatan ni Marco, ngunit hindi pa lubos na makokontrol ng kanyang puso ang kanyang damdamin. Alam niyang hindi niya maaaring kalimutan agad si Andres. Kahit na gayon, nagsimula niyang mapagtanto na si Marco rin ay medyo kaibig-ibig. Pagdating sa tent, biglang tinanong ni Andres kay Maya, kailan ang iyong regla? Nagulat si Maya, namula ang kanyang mukha, dali-daling tinakpan ang bibig ng senyor ito. Sa kanyang pagmamadali, nawalan siya ng balanse, nahulog at napadagan kay Andres na nakahiga sa kutson. Kinabukasan, nag-organisa si Marco ng isang laro ng raffle para pumili ng susunod na destinasyon ng grupo. Nagkataon, nabunot ni Andres ang slip na naglalaman ng kahilingan ni Maya, ang pumunta sa Fiesta Wonderland theme park. Pagdating sa amusement park, hinayla ni Maya si Andres sa iba't ibang rides, mula sa carousel hanggang sa roller coaster. Nang makita siyang masigasig na naglalaro ng claw machine ngunit hindi nagtatagumpay, itinaas ni Andres ang kanyang manggas at matiyagang kumuha ng isang cute na stuffed bear para ibigay sa kanya. Masayang naglaro ang dalawang magkasintahan ng bump car at sumakay sa swan boat sa lawa. Habang nagpapahinga at umiinom ng tubig, hindi sinasadyang nahawakan ni Bianca ang kamay ni Andres. Ngunit sa pagkakataong ito, may nangyaring isang himala, walang reaksyon sa allergy si Andres.
Hindi lumabas ang pulang marka, at wala siyang naramdamang discomfort. Sa sandaling iyon, may isa pang marangyang sasakyan ang huminto. Isang maganda at nakaistilong babae ang bumaba. Ito si Martina Hizon, anak ng mga Hizon, bulong kay Maya ni Mayor Domo, na sumusunod sa kanila mula sa malayo. Kaka-rating lang niya mula sa ibang bansa, at pinapunta niya agad ang kanyang ama dito para bisitahin ang kanyang kasintahan. Sa mansyon ng De Silva, hindi gaanong gusto ni Senyora Isabela si Martina Hizon. Diretsahan niyang sinabi na nagkakamping ang kanyang anak kasama ang kanyang kasintahan. Si Don Ricardo, ama ni Andres, na nakatayo sa tabi ay dali-daling ipinaliwanag sa mga Hizon na si Maya ay isang tagapag-alaga na inupahan para bantayan si Andres. Sa kabilang banda, sa resort, taos-pusong binati ni Maya ang senyor ito dahil tila nawala na ng tuluyan ang kanyang karamdaman. Tumingin sa kanya si Andres, na may medyo komplikadong ekspresyon. Ibinigay niya ang kanyang anunsyo, aalis ako sa loob ng ilang panahon, para maghanap ng isang tao na napakahalaga. Sa narinig iyon ni Maya, bahagyang kumirat ang kanyang puso. Hinala niya na tiyak na hahanapin niya ang kanyang fiancé na si Martina Hizon na nasa ibang bansa. Gaman na ang kanyang sakit. Oras na para matapos ang kanyang kontrata. Oras na para umalis siya sa kanyang buhay. Pagbalik sa panaderya, nakita ni Bianca na tila malungkot si Marco. Nagtapat siya, natatakot ako na kapag nakita mo na si Andres na tuluyang gumaling, ipagpapatuloy mo pa rin siyang habulin. Sa narinig ang mga ditiyak na salita, bigla siyang yumuko at nagbigay ng isang magaan na halik sa pisngi ni Marco. Gago, sabi niya, na namumula, sa ngayon, ang taong gusto ko, ay ikaw. Pagbalik sa mansyon ng De Silva, nagpa siya si Maya na magbigay kay Senyora Isabela ng isang makabuluhang regalo. Marahan niyang hinawakan ang kamay ni Senyora Isabela, at saka dahan-daang inilagay ito sa mukha ni Andres na nakatayo sa tabi niya. Nang inig si Senyora Isabela, puno ng luha ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng 14 na taon, sa wakas ay maaari na niyang mahawakan, yakapin ang kanyang minamahal na anak nang hindi natatakot. Nang makita si Maya na dumadaan sa sala, sinadya ni Andres na makipag-usap kay Mayor Domo sa malakas na boses para marinig niya, malapit na ang kaarawan ko, di ba? Hindi kailangan ng mga espesyal na regalo, Mayor Domo. Ang importante lang ay galing sa puso. Naiintindihan ni Mayor Domo ang kanyang ibig sabihin, at nakangiting sumagot, Senyor ito, si Maya ang tagapagligtas ng pamilya De Silva, maaari mong legal na imbitahan siya. Habang si Maya ay nahihirapan sa pag-iisip kung anong regalo ang ibibigay kay Andres sa kanyang kaarawan, palihim naman siyang naghahanap sa internet tungkol sa mga pinakamahuhusay na paraan para magtapat ng pag-ibig ng isang CEO. Dahil hindi pa rin sapat ang kanyang tiwala sa sarili, nagpa siya siyang tanungin ang kanyang guro ng pag-ibig na si Marco. Sa labas, nakasalubong ni Andres si Martina Hizon sa gate ng kanyang mansyon, ngunit dahil wala siya sa kanyang sarili kaya hindi niya nakilala kung sino ito, nilagpasan lamang niya ito. Nang puntahan si Marco, ibinunyag ni Andres ang kanyang malaking plano, magtatapat siya kay Maya sa kanyang birthday party na malapit ng maganap at hihingi siya ng tulong kay Marco. Sa panaderya, gumagawa si Maya ng espesyal na regalo para kay Andres. Dumalaw si Bianca, nang marinig na gusto ni Andres ang kulay pula, masigasig siyang pinayuhan si Maya na magsuot ng magandang pulang damit sa party sa kaarawan. Sa bahay, nahihirapan si Maya sa pag-iisip kung saan makakahanap ng pulang damit nang ngumiti si Senyora Isabela at nagdala ng isang napakagandang pulang gown, na sinasabing regalo ito sa kanya. Nagulat si Maya, ngunit hindi niya alam na hindi ito isang aksidente, ngunit bahagi ng plano ni Andres at sa tulong ng kanyang ina. Sa araw ng engranding birthday party sa mansyon ng De Silva, si Maya na nakasuot ng nakamamanghang pulang damit ay tumutulong kay Mayor Domo na ayusin ang ilang detalye ng dekorasyon. Mula sa malayo, nakatayo si Andres sa isang madilim na sulok, tahimik siyang pinapanood,
na tumitibok ng malakas ang kanyang puso. Malapit nang magsimula ang party. Medyo kinakabahan si Andres. Tinapak siya ni Marco sa balikat, at binigyan siya ng palumpon ng pulang rosas na inihanda. Magtiwala ka, ang lahat ay naaayon sa plano, paniniguro ni Marco. Umakyat si Andres sa pansamantalang entablado. Taos-puso siyang nagpasalamat sa lahat ng dumalo sa kanyang ika-20 kaarawan. Huminga siya ng malalim, at sinabing, sa espesyal na okasyong ito, nais kong ipahayag ang isang napakahalagang bagay. Ngunit, sa sandaling iyon, sa ilalim ng entablado, tumingin si Bianca at Marco, hindi nila nakita si Maya. Hindi inaasahan, mabilis na umakyat sa entablado si Don Ricardo, at kinuha ang mikropono mula sa kanyang anak. Bumantong hininga siya, at saka ibinalita sa lahat ng mga panauhin, ipakikilala ko sa inyo, ito si Martina Hizon, ang anak ng mga Hizon, at ang fiancé ng aking anak na si Andres de Silva. Lumabas, bago pa magsimula ang partido, nagkaroon ng pribadong pag-uusap si Don Ricardo kay Maya. Taos-puso niyang ipinahayag ang kanyang pananaw at inihayag na ipapahayag niya ang pagpapakasal ni Andres sa gabing iyon. Naiintindihan ni Maya ang gusto ng presidente. Iginiit niya na pumunta siya sa bahay ng De Silva para pagalingin si Andres alinsunod sa kontrata. Sa ngayon ay gumaling na siya, tapos na ang kanyang misyon, at ayaw niyang magkamali si MS. Hizon tungkol sa relasyon niya kay Andres. Mahina hong sinabi ni Don Ricardo, na nauunawaan niya na lumaki si Andres na nakakulong, at hindi nakikipag-ugnayan sa mga estranghero. Kaya't ang paglitaw ni Maya ay parang isang bagong simoy ng hangin. Gayunpaman, ang pansamantalang pagkamausisa o pagkahumaling ay lilipas din. Kailangan ni Andres ang isang taong pareho ang estado at magiging kinabukasan bilang si Martina. Si Martina, na walang ideya tungkol sa plano ni Andres na magtapat kay Maya, naisip na ang palumpon ng pulang rosas na nasa kanyang kamay ay inihanda para sa kanya, kaya't hindi siya nag-atubiling humakbang upang tanggapin ito. Natigilan si Andres, at saka sumabog sa galit. Inihagis niya ng malakas ang palumpon sa lupa, tumalikod at umalis kaagad, iniwan si Martina na nahihiya, na nalilito sa harap ng daan-daang mata ng mga bisita. Hindi nagbago ang mukha ni Don Ricardo, at nangako na malapit na niyang ibibigay sa pamilya Hizon ang isang kasiya siyang paliwanag. Samantala, sa kanyang silid, tahimik na iniwan ni Maya ang pulang damit at smartwatch sa kama. Kinuha niya ang kanyang malita at iniwan ang mansyon ng De Silva, umalis sa lugar na hindi naman talaga kanya. Dali-daling tumakbo si Andres pabalik sa silid para hanapin si Maya, ngunit wala na ang silid. Umungal siya sa galit, at agad na ipinahanap siya kung saan-saan. Dahil narinig ng kanyang anak na nag-uutos sa mga empleyado, lubos na nadismaya si Don Ricardo. Napakasakim mo, Andres. Iniisip mo lang ang nararamdaman mo, hindi mo man lang inisip ang nararamdaman ko, ng pamilya, panenermon niya. Maaaring sabihin sa akin ng lahat, maliban sa'yo. Sigaw pabalik ni Andres, na may namumulang mga mata. Hindi ba dahil natatakot kang maapektuhan ang stock ng kumpanya, kaya't itinago mo ang balita tungkol sa kidnapping? Sa sobrang pagkaantala na iyon, kinailangan kong makulong sa inabandunang pabrika sa loob ng ilang araw. Hanggang ngayon, patuloy mo pa ring pipilitin ang pakikipag-alyansa ko sa pamilya ng mga Hizon para sa karera at kapakinabangan ng pamilya. Dali-daling tumakbo si Senyora Isabela para pigilan ang mag-ama na nag-aaway. Tama na, sabi niya, at saka binalingan si Andres, ang ina ni Maya, si Aling Nena, ay katatapos lang maoperahan, sigurado na babalik siya sa San Lorenzo Hospital para sa muling pagsusuri. Hintayin mo siya doon, baka makita mo si Maya. Sa pakikinig sa kanyang ina, agad na nagmaneho si Andres papunta sa ospital. Sa daan, ang mapanlinlang na tadhana ang nagtulak sa kanya para dumaan kay Maya na naglalakad sa bangkita ng hindi man lang nalalaman. Pagdating sa Rizal International Academy, nakita niya si Marco at nakuha ang balita na binigyan ni Don Ricardo si Maya ng mga papeles upang umalis sa paaralan.
Nang makita ang laruan na painting na naghihintay sa kanyang gising na mata sa mesa, hindi sinasadya na alala ni Andres ang mga masayang alaala, ang mga matamis na sandali kapag kasama niya siya. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Marco ng isang tawag, at pagkatapos ay masayang iniulat kay Andres, natagpuan ko na. Narito ang address ni Maya. Sa lumang application niya sa panaderya. Kahit na hating gabi na, hindi nag-atubili si Andres. Mabilis na nagmaneho papunta sa address na ibinigay ni Marco, isang ordinaryong kapitbahayan sa labas ng Maynila. Labis na nagulat si Maya nang makita siya sa harap ng kanyang bahay. Sa pagkakataon, si Aling Nena, ina ni Maya, ay lumabas mula sa bahay. Agad na nagpanggap si Andres na nasira ang kanyang sasakyan sa daan, at humingi ng lugar upang manatili sa isang gabi. Nalaman ni Aling Nena na si Andres ang anak ng pamilya de Silva na nagbayad ng mga gastusin sa ospital para sa kanya, at masiglang inanyayahan siyang pumasok sa bahay at sinabi kay Maya na linisin ang silid para sa kanya. Kinabukasan, matiyag ang tinuruan pa ni Andres si Aling Nena kung paano linisin ang memorya ng kanyang telepono upang gumana ito ng mas mabilis. Nang makita ni Aling Nena ang gwapong, matalino, at mabait na binata, labis siyang nagpuri, sigurado na maraming mga babae na naghahabol kay Andres. Ngumiti lamang ng awkward si Andres at umamin na hindi niya alam kung paano palambutan ang puso ng isang babae. Upang magpasalamat, inanyayahan